Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang Banateros, si Coach Oli, Boss Dadat, si Banat Bay. At ngayong araw may part 2 po tayo ng ating interview kay General Bantag dahil sa sobrang trending ng interview na ito. At dahil nga sa sobrang trending, medyo may nainis na isang sekretary at kesyo kay i-contempt daw tayong tatlo. Linawin ho lang muna bago tayo magsimula na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag. Hindi po namin alam kung saan siya. At sa katunayan, boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandyan po ba kayo, Sir? At ako naman si Mr. Bantag, Banateros Brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang Sir, energetic tayo ngayon. Sir, yes. Simulan natin. Banata na natin kagad. Sir, unang tanong. Pwede ho ba kayong sumuko na ng hindi kaming utusan na huling kayo? Pwede ho ba namin kayo mahuli ngayon? Pwede ho bang ilabas nyo yung kamay nyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo? Kasi nauto kami. Pwede kong Banat Bay. Kung yan ang request mo, pwede kong i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring. Diba lumalabas yung horror na babae doon. Kung pwede sana, edi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Pero sir, ano ho ba ang pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya. At nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banateros sa pag-interview kay Mr. Bantag. So sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Remulla ay magre-resign? Ay oo naman. Talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluwensyahan. Kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na eh. Di ba? Nakita mo, smuggling. Walang comment-comment. Wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan, pati sa Mindanao, wala ka pa rin marinig. Wala eh. Ang hirap talaga ng kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ng batas. Kaso, hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, karakter ni Dilemos na NBI na walang ginawa, kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay Dilemos, yun ang ugali ni Dilemos. Balita ko nga ho. Paano kasusuko? Oo. Sir, matanong ko lang po. Lagi po nating napapag-usapan sa media na itong patungkol sa Bucor. Kamusta na po? Itong ating gusto kong matanong sa inyo at makamusta? Oo nga, yan nga ang Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag renilive ka, go on now with your life. Parang ganun eh. Another destination, ganun lang yon. Pero ito kasi, parang asong galisin lang itong matandang ito eh. Kaya ayaw kong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin na Coach Oli, ang dami namang naging bulilyason niyan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa. Diba? Sa dami ng mga bulilyaso nitong si katapang galising aso ni Boying, kung ikukumpara doon sa interview ni General Palparan at sa dami ng bulilyasong ginawa nitong si katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialam doon. Diba? Diskarte nila yun eh. Sinisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, alam naman natin,
pagka Bucor ang pinag-uusapan, kadikit talaga yan. And kanina, nabanggit ninyo yung smuggling. So siguro naman nakarating na rin, mukhang updated naman kayo, no? Nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas, na kung dati China pinanggagalingan nung mga droga, pero ngayon yung mga nasabat sa Pampanga tsaka yung dyan sa Bureau of Customs galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong masasabi doon o reaction? Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga, kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan nakita nila, relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan, mga yan Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila pumasok na at nagiging aktibo na uli? Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi banat bay, kundi sa balita, ibig sabihin talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na And unlike before, kay PRRD, active ang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon, natigil nga lang. So ngayon wala na si PRRD, wala na ang laban against illegal na droga. Ayan, nandyan na naman sila. So ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito, pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung mga bali-balita lang noon? Oo, tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan, siguro natakot sila, hindi naman natin nakakausap na interview, pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy noon, nagtuloy-tuloy? Bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Kaso nga lang, tumigil sila. Isang araw, nagsalita po si Pangulong Duterte patungkol dito sa pagtanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si BP Sara Duterte. At sinabi nga niya, ang naglulustay ng pera ng taong bayan ay ito hong Kamara, ito hong mga congressman natin. May idea po ba kayo dito sa mga confidential fund na nalulustay ng Kamara at paghihingi ng audit ni Pangulong Duterte? Nako, pasensya na kayo. Pagdating sa Kamara kasi, wala akong experience dyan. Wala akong hindi ko talaga alam. Pasensya na. Nakakausap ko lang mga congressman pero hindi ko alam yung pagdating sa CIF ba ang tawag nun. Pero ang nababalita kasi na tinanggalan si BP Sara, pero yun naman pala pati yung sa Congress ay hindi naman tinanggal. So sino bang dapat na may intelligence fund? Yung Vice President ba o yung mga congressman? Sino bang mas importante, di ba? Tama. Alam naman nila na yung laban pa ni BP Sara against mga communist, yung NPA, yung LCAC na yan. Yun kasi ang talagang pinaglalaban ni BP Inday, yung against sa kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung intelligence fund. Ikaw ba naman ang sumunod na na leader ng bansa tapos ikaw ang walang intelligence fund? Unfair naman yon para sa akin. DJ Bantag, follow-up question dyan patungkol sa confidential funds. Parang sa tingin mo lumalabas na magkakampi ngayon ng etong si Speaker Romualdez at saka itong Makabayan Black patungkol dito sa confidential funds? Ano po masasabi nyo dito? Yan, pangit na pangitain yan. Pangit yan na manifestation na yung dalawang grupo na yan nagsasabwatan. Bakit makikipagsabuatan ng isang Speaker of the House na hindi naman communist, hindi naman NPA, tapos makikipag-alyansa ka sa, di ba? Hindi ba, Sir? Dahil lang sa kagustuhan mong awayin o gusto nilang sirain si BP Sara, mali naman yon.
Hindi fair ang laban. Sir, may mga nagre-request daw na kayo ay meron po ng regular na nagsasalita dahil marami ho ang nagre-request nito. Ang tanong nga ng ilan, bakit po pinili ang Banateros Brothers samantalang meron namang mga legit na media na pwede kayong lapitan? Instead na mainstream? Mainstream media. Okay. Paano naman ako? Alam mo, ang pinagkakatiwalaan ko lang na mainstream media ay yung SMNI. Yung Net25 siguro. Kaso, hindi naman ako na-interview na dahil nga alam naman nyo ang status ko. Siyempre, kayo yung matatapang na makipag-usap sa akin. Di kayo. Alam naman ninyo, putang ina, tag walang bayag, walang kwentang kausap. Correct. Ayan, kasi napakaganda prangkaan pag Oo. Itong isa namang itatanong ko naman, kasi nga kayo ay ang mga tao parang kayo ay hinahalin tulad kay PRD kasi kayo ay prangka, walang preno, sabi nga nila palamura, may panawagan si PRRD sa sa mga ating mga opisyal ng gobyerno na maglabas ng kanilang mga audits at maging tawag dito transparent sa kanilang spendings. Ano po ba, kayo po ba ay suportado nyo itong mga ganitong klase ng mga panukala galing kay PRD? Talagang sang-ayon ako sa ganyan, tol. Kaso nga lang, dahil nga wala na ako sa gobyerno, baka sabihin nila, nagsasalita ka kasi wala ka na sa gobyerno, di ba? Parang hindi ako makapag 100% na comment dyan. Pero sabi ko nga, sang-ayon ako sa panawagan ni former President Digong. Kasi nga para sa bayan yan, makita natin kung yung transparency nga, di ba, ng spending. Pero dahil ako nga wala na sa gobyerno, wala naman akong i-report na. So ngayon nga wala nga ho kayong cellphone na matino para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin naka-cellphone no si DJ Bantag at yung cellphone niya malabo pa. Nokia ata 3210 yung cellphone niya. Kaya walang video. Naka-video. Sobrang dilim. Ganun nung Anyway, ganito na lang, sir. Halimbawa lang, kayo ay palarin dahil maraming ang nagkakagusto na kayo'y tumakbong. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Kung kayo ay kunwari lang, palarin na maging senador.